Itinapon na parang basura, ipinahiya sa harap ng maraming tao ng mismong asawang sinumpaan kong mamahalin habang buhay. Sa isang sampal ni Mateo, gumuho ang 5 taon kong pagtitiis. Pero hindi nila alam, ang katulong na nilalayuan nila ay ang nag-iisang tagapagmana ng Solara Holdings na magpapaluhod sa kanila bukas. Sino ngayon ang tunay na pulubi? Abangan ang muling pagbangon ng isang inaping asawa. Ano pa bang aasahan mo dyan, ma? Isang malaking malas yan mula nang tumuntong sa bahay na to. Ang mga salitang iyon, mas matalim pa sa anumang patalim, ay tila mga aninong gumapang mula sa pasilyo at walang awang itinarak sa likuran ni Alonza. Nagmula ang tinig sa kanyang asawa kay Mateo, ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay 5 taon na ang nakalilipas. Kasabay ng pagbitaw ng mga salitang iyon, tila may kung anong puwersa ang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Nanlamig ang kanyang mga daliri sa pagkakahawak sa isang maliit na kahon na yari sa kahoy ng Nara. Sa loob niyon ay isang relo. Isang simpleng relo na pinag-ipunan niya mula sa kakarampot na perang itinabi niya sa loob ng 1 taon. Regalo sana niya ito para sa kanilang ika-5 anibersaryo. Isang anibersaryong natabunan ng mas engranding selebrasyon para sa mga biyenan niya. At dahil sa bigat ng katotohanang sumampal sa kanya, ang maliit na kahon ay bumitiw sa kanyang nanginginig na kamay. Hindi ito lumikha ng malakas na tunog. Isang mahinang kalabog lamang sa makapal na alpombra, isang tunog na nilamon ng masayang tugtugin at halakhakan mula sa hardin kung saan idinaraos ang marangyang pagdiriwang. Naramdaman ni Alonza ang paninikip ng kanyang dibdib, tila may bumara sa kanyang lalamunan na pumipigil sa kanya na huminga. Ang ingay ng mga panauhin, ang kalansing ng mga kubyertos, ang amoy ng mga mamahaling pabango at pagkain. Lahat ng iyon ay tila naglaho at napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. 5 taon. Ito lang ba ang halaga ng lahat? Ang tanong ay umaling-awngaw sa kanyang isipan, paulit-ulit, na parang sirang plaka. Hayaan mo na, anak. What can we expect? Galing sa probinsya walang modo. Dinig pa niyang segunda ng kanyang biyenan. Si Doña Constancia, ang boses nito ay puno ng paghamak. Palamunin lang natin yan. Be thankful at kahit papaano, may silbi pa rin siya sa pamamalansa ng mga damit mo. Hindi na niya kinaya. Dahan-dahan. Siyang tumalikod, ang mga paay tila may sariling isip na nagdala sa kanya, pabalik sa kusina. Ang kanyang anino, sa makintab na sahig, ay tila anino ng isang estranghero, payat, kuba, at walang buhay. Alonza, nasaan ka na ba? Halika rito at tulungan mo akong bitbitin itong wine. Ang sigaw ay mula kay Clarissa, ang kapatid ni Mateo, na nakatayo sa may pinto ng kusina. Suot ang isang kumikinang na bestida. Walang imik na lumapit si Alonza. Kinuha niya ang isang tray na may 2 bote ng mamahaling alak at ilang mga kopita. Habang naglalakad siya palabas ng kusina, patungo sa nagkakasiyahang mga panauhin, ang bawat hakbang niya ay tila pagtapak sa nagbabagang uling. Ang mga ngiti sa paligid niya ay tila mga pang-uuyam. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na dumadagundong sa kanyang tainga. Pagdating niya sa gitna ng hardin, kung saan nakatayo ang isang VIP guest kasama si Clarissa, bigla na lamang siyang natalisod. Isang paa, ang tila sinadyang humarang sa kanyang dinaraanan. Sa isang iglap, ang lahat ay naganap ng napakabilis. Ang nakabibinging tunog ng pagbasag ng bote sa marmol na sahig. Ang pagsaboy ng pulang alak sa puting-puting bestida ng bisita. Ang hiyawan ng pagkagulat mula sa mga tao. Nakatayo si Clarissa sa kanyang harapan. May mapanuksong na ngiti sa mga labi. Alam ni Alonza. Alam niyang sinadya ito. Diyos ko, ang clumsy mo naman, Alonza. Sigaw ni Doña Constancia. Ang mukha nito ay nag-aapoy sa galit at kahihiyan. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng alak na yan? At ang bestida ni Madam Senator?
Baka kahit ibenta mo pa ang buong pagkatao mo, hindi mo yan mababayaran. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Mga matang mapanghusga, mga matang natatawa, mga matang puno ng awa. Ngunit wala sa mga yon ang kasing sakit ng mga matang ipinukol sa kanya ni Mateo. Lumapit ito sa kanya, hindi para tulungan siyang tumayo, hindi para ipagtanggol siya. Lumapit ito at sa harap ng lahat, isang malutong na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Ang tunog niyon ay umalingaw-ngaw sa buong hardin, pinatahimik ang lahat ng bulungan. Lumuhod ka! Umalingaw-ngaw ang galit na boses ni Mateo. Lumuhod ka at punasan mo yang kalat mo gamit ang mga kamay mo. Walang hiya ka. Malas. Ang sakit sa kanyang pisngi ay walang-wala kung ikukumpara sa sakit na dumurog sa kanyang puso. Dahan-dahan, sa gitna ng kahihiyan, lumuhod si Alonsa sa sahig na puno ng bubog at basang-basa ng alak. Ang dugo ay nagsimulang gumuhit mula sa kanyang mga palad habang pinupulot niya ang bawat piraso ng basag na bote. Sa isang piraso ng bubog nakita niya ang kanyang refleksyon. Isang babaeng luhaan, may pulang marka ng palad sa pisngi. Ang buhok ay magulo. Ngunit sa likod ng mga luhang yon, may ibang kislap sa kanyang mga mata. Hindi na ito ang kislap ng pag-ibig o pag-asa. Ito ay ang kislap ng isang apoy na nagsisimula ng magliyab. Ang apoy na tila nagsasabing, "Tama na." Habang nakaluhod, naramdaman niya ang pag-vibrate ng luma niyang telepono sa kanyang bulsa. Isang mensaheng pumasok mula sa isang numerong hindi pamilyar. Tapos na ang oras, senyorita. Sa pagbasa niya ng mga salitang iyon, itinaas niya ang kanyang nanginginig, ngunit determinadong mga kamay. Walang nakapansin sa kanyang ginawa. Sa gitna ng sahig na kulay dugo, dahil sa alak, dahan-dahan siyang tumayo. Ang mga mata ay diretso pa ring nakatingin kay Mateo. Huminga siya ng malalim. Kinuha ang telepono at nagdial ng isang numero. "Kilos na," sabi niya sa malamig at matatag na tinig. Isang tinig na hindi pa kailanman narinig ng pamilyang ito mula sa kanya. Bawiin ang lahat. "Ate, huwag mo na kasing pahirapan ang sarili mo. Isang pirma lang naman ito at kahit papaano, may panggastos kayo ng matandang yan sa pag-alis ninyo." Ang boses na yon ay hindi nagmula sa isang estranghero. Ito ay boses na kinalakihan ni Marisol, ang boses ng bunsong kapatid na ipinangako niyang protektahan hanggang sa kanyang huling hininga. Si Rico ay nakatayo sa harap niya, protektado ng isang malaking itim na payong, habang ang kanyang sapatos na gawa sa mamahaling balat ay walang pakialam na nakatapak sa maputik na tubig ng kalsada. Sa ilalim ng hagupit ng ulan, si Marisol ay tila isang estatwa ng pait. Ang kanyang kanang kamay ay mahigpit na nakayakap sa nanginginig na balikat ni Lola Imelda, habang ang kaliwa ay dahan-dahang humawak sa dibdib na tila sinusubukang pigilan ang pagkadurog ng kanyang puso. Inisip niya na ang pagdating ng sasakyang yon ay isang himala, isang sagot sa kanyang mga dalangin sa gitna ng unos. Ngunit ang pag-asang iyon ay biglang naging abo nang makita ang mga dokumentong hawak ni Rico, ang mga papeles ng kanilang lupain sa Cebu, ang huling alaala ng kanilang mga magulang na matagal nang pumanaw. "Rico, ano ito?" ang tanong ni Marisol. Ang kanyang tinig ay halos lamunin ng ugong ng ulan. "Bakit hawak mo ang titulo ng lupa ni nanay at tatay? Bakit mo kasama ang abogado ni Jeric?" Isang mapait na ngisi ang sumilay sa mukha ni Rico. Isang ekspresyong puno ng kasakiman na tila hindi na niya kinikilala ang babaeng nasa harap niya bilang kapatid. "Ate, let's be realistic. Baon ako sa utang sa kasino at si Jeric lang ang nakatulong sa akin. Isang maliit na piraso lang naman ng lupa ang kapalit ng kalayaan ko. At sa totoo lang, hindi mo na rin naman kailangan yan dahil wala ka na ring pamilyang babalikan sa Cebu." Ang bawat salita ni Rico ay tila mga karayom na gawa sa yelo na unti-unting itinutusok sa mga ugat ni Marisol. Ang lamig ng ulan
ay wala ng laban sa ginaw na nararamdaman niya sa loob ng kanyang mga buto. Naalala niya kung paano niya pinagtiisan ang gutom noon para lamang maipadala ang baon ni Rico sa kolehiyo. Naalala niya kung paano niya ibinenta ang kanyang mga unang alahas para lamang mabayaran ang mga naunang pagkakamali ng kanyang kapatid. Ang lahat ng utang na loob na dapat sana ay nagbigay ng init sa kanilang pagsasama ay tila naging isang tanikala na ngayon ay sumasakal sa kanya. Rico, pakiusap. Ang pagmamakaawa ni Marisol, ang kanyang mga tuhod ay tila bibigay na sa bigat ng emosyon. Huwag mong gawin ito. Iyan na lang ang natitira sa atin. Iyan na lang ang pruweba na may pinanggalingan tayo. Huwag mong ibigay kay Jeric ang huling dignidad ng ating mga magulang. Ngunit tila bingi na si Rico sa tawag ng dugo. Tinalikuran niya ang kanyang ate at dahan-dahang lumapit sa hood ng itim na sasakyan. Sa ilalim ng liwanag ng streetlight na sumasayaw sa gitna ng bagyo, inilapag niya ang pluma sa ibabaw ng papel. Walang pag-aalinlangan, walang bakas ng pagsisisi, dahan-dahan niyang isinulat ang kanyang pangalan sa dokumentong naglilipat ng lahat ng pag-aari ng pamilya Santiago sa kamay ni Jeric Galvez. Ang paningin ni Marisol ay nagsimulang magdilim. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang mukha ay tila mga sampal ng katotohanan. Ang kanyang sariling kapatid, ang laman at dugo na kanyang inaruga, ay siya ring kumuha ng huling lupang tuntungan ng kanyang mga paa. Ang pakiramdam ng pagtataksil ay tila isang malapot na putik na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Ginagawa siyang paralitiko sa gitna ng baha. Naramdaman niya ang mahigpit na pisil ni Lola Imelda sa kanyang kamay, isang tahimik na pakikiramay mula sa isang matandang wala ring matakbuhan. Ang dalawang babaeng itinuring na basura ay nanatiling nakatayo sa dilim habang ang sasakyan ni Rico ay dahan-dahang umalis, nagsasaboy ng maruming tubig sa kanilang mga damit. Habang pinapanood ni Marisol ang papalayong pulang ilaw ng sasakyan, isang tanong ang nagpaulit-ulit sa kanyang isipan, tila isang sumpa na bumubulong sa hangin. Bakit kung sino pa ang pinag-alayan mo ng iyong buong buhay, sila pa ang may kakayahang iwanan kang walang-wala sa gitna ng kawalan? Ang gabi ay tila isang malalim at madilim na hukay na humigop sa lahat ng liwanag sa loob ng mansyon. Sa maliit na silid ni Alonza, ang tanging maririnig ay ang mabagal at gumaralgal niyang paghinga habang dahan-dahang nililinis ang mga sugat sa kanyang palad. Ang bawat hapdi ng gamot sa kanyang balat ay tila paalala ng bawat salitang binitawan ni Mateo kanina sa harap ng maraming tao. Ang bawat kirot ay tila sumisigaw ng kanyang kawalang halaga sa loob ng 5 taon. Biglang bumukas ang pinto ng walang babala. Pumasok si Mateo na amoy alak at usok ng sigarilyo. Hindi man lang siya tumingin sa asawang duguan pa ang mga kamay. Sa halip, padabog niyang itapon ang kanyang mamahaling Amerikana sa sahig, sa paanan ni Alonza. Linisin mo yan. May mantsa ng wine kanina dahil sa pagiging clumsy mo. Utos ni Mateo sa malamig na tinig. Tila ba isang utusan lamang ang kausap niya. And make sure na maalis lahat ng amoy. Ayaw kong isuot yan bukas na amoy basura gaya mo. Walang imik na lumuhod si Alonza upang pulutin ang Amerikana. Ito ang kanyang buhay, ang maging tagasalo ng lahat ng dumi at galit ng pamilyang ito. Ngunit sa pag-angat niya ng damit, isang maliit na piraso ng papel ang nahulog mula sa bulsa nito. Marahan itong lumipad at lumapag sa sahig, tila isang puting bandila ng pagsuko. Pinulot ni Alonza ang papel. Ito ay isang resibo mula sa isang sikat na butika. May petsang kahapon lang. Nanigas ang kanyang buong katawan nang mabasa ang mga nakasulat. Infant formula stage 2 at baby diapers large. Tila may malaking bato na dumagan sa kanyang dibdib. Wala silang anak. 5 taon na silang nagsasama. Ngunit bawat gabi ay pinaparamdam sa kanya ni Mateo na ang kawalan nila ng supling ay ang pinakamalaking kasalanan ni Alonza.
Para kanino ang mga ito? Kinabukasan, sa ilalim ng matinding sikat ng araw, lihim na sinundan ni Alonza ang sasakyan ni Mateo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa strap ng kanyang luma at kupas na bag. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang magandang condominium sa labas ng lungsod. Isang lugar na malayo sa ingay, isang lugar na tila ba isang paraiso para sa mga nagtatago. Mula sa malayo nakita ni Alonza si Mateo na bumaba ng kotse, ngunit hindi ito ang Mateo na kilala niya sa loob ng mansyon. Ang kanyang mukha ay maliwanag, puno ng sigla at may bitbit na mga laruan. Ilang saglit pa, isang magandang babae ang lumabas mula sa lobby. Karga ang isang batang lalaki na halos 2 taon na ang gulang. Naramdaman ni Alonza ang unti-unting pagguho ng kanyang mundo. Pinanood niya kung paano hinalikan ni Mateo ang babae sa noo at kung paano niya binuhat ang bata ng may labis na pagmamahal. Ang nangiting iyon, ang ngiting matagal nang ipinagkait ni Mateo sa kanya, ay nakalaan pala sa iba. Ang bawat sentimong pinaghirapan niyang tipirin para sa kinabukasan ng kanilang pamilya ay ginagamit pala ni Mateo para buhayin ang isang pamilyang hindi kailanman magiging kanya. Ang hangin sa paligid niya ay tila naging lason. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang martilyo na dumudurog sa kanyang pagkatao. Ito ang kabayaran ng kanyang katapatan? Ito ang dulo ng kanyang sakripisyo? Nang gabing iyon, bumalik si Mateo sa mansyon na tila walang nangyari. Pumasok siya sa silid ni Alonza at walang pasintabing hinalughog ang mga gamit nito. "Nasaan ang card mo? Yung savings mo?" Tanong ni Mateo habang padabog na binubuksan ang mga drawer. "Kailangan ko ng 200,000 para sa investment sa opisina. Don't tell me wala kang pera, Alonza. Alam kong marami kang itinatago." Dahan-dahang tumayo si Alonza mula sa sulok ng silid. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang matalim at malamig na galit. Tiningnan niya ang lalaking tinawag niyang asawa, ang lalaking pumatay sa huling hibla ng kanyang pag-asa. "Para sa investment ba talaga, Mateo?" Mahinang tanong ni Alonza. Ang boses niya ay tila bulong ng hangin bago ang isang malakas na bagyo. "O para pambayad sa upa ng kondo ni Clarissa at pambili ng gatas ng anak mo?" Natigilan si Mateo. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakabibingi. Tila bawat pader ay naghihintay sa susunod na sasabog. Ang mukha ni Mateo ay dahan-dahang namutla, ngunit mabilis itong napalitan ng isang mapanuring ngiti. "So nangingialam ka na rin pala sa buhay ko ngayon?" Humakbang palapit si Mateo. Ang kanyang anino ay bumalot kay Alonza. "Pakinggan mo ako ng mabuti. Ikaw lang ang asawa ko sa papel dahil kailangan ko ng katulong sa bahay na ito. Pero sila ang tunay kong pamilya. Kaya ibigay mo sa akin ang pera bago ko pa makalimutang babae ka." Hinawakan ni Mateo ng mahigpit ang braso ni Alonza, sapat upang mag-iwan ng panibagong marka. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi gumalaw si Alonza. Hindi siya nakiusap. Sa halip, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo, Mateo," sabi ni Alonza habang nakatitig ng diretso sa mga mata nito. "Pero bago ang lahat, kailangan mong pirmahan ito." O inilabas ni Alonza ang isang dokumento mula sa ilalim ng kanyang unan. Isang papel na matagal na niyang inihanda, ngunit hindi kailanman inakalang kakailanganin. Ngunit bago pa man makita ni Mateo ang nakasulat, biglang tumunog ang telepono sa ibabaw ng mesa. Isang tawag mula sa ospital. "Ma'am, kailangan po ninyong pumunta rito agad." Boses ng isang nurse ang narinig mula sa speaker. "Ang biyana ninyo, si Doña Constancia, inatake po sa puso pagkatapos malaman na bankrupt na ang lahat ng accounts ninyo." Nagkatinginan ang dalawa. Ang takot sa mga mata ni Mateo ay hinaluan ng pagtataka. Sa kabilang dako, ang mga mata ni Alonza ay nanatiling malamig at walang pakiramdam. Tila ba ito pa lamang ang simula ng isang mahabang pagtutuos. "Huwag kang umarte na parang mahal mo si Mama, Alonza. Pera lang ang kailangan namin sa'yo.
hindi ang pakitang tao mong pag-iyak. Ang mga salitang yon ni Mateo ay tila mga tipak ng yelo na bumagsak sa gitna ng malamig at tuyot na pasilyo ng ospital. Sa harap ng silid, kung saan nakaratay si Doña Constancia, nakatayo si Alonza, bitbit ang isang plastik ng mainit na sopas na pinagpuyatan niyang ihanda. Sa kabila ng lahat ng pagmamaliit, sa kabila ng sampal at pagtataksil, ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin sa pag-aalala para sa biyen ng itinuring niyang sariling ina. Ngunit ang malasakit na yon ay tinapakan lamang ni Mateo, gaya ng pagtapak niya sa dangal ni Alonza kagabi. Dahan-dahang ibinaba ni Alonza ang kanyang paningin sa plastik na hawak niya. Ang usok mula sa sopas ay tila sumasabay sa malalim na buntong hininga ng kanyang pagkatao. Napakasakit isipin na sa bawat patak ng pawis niya para pagsilbihan ang pamilyang ito, ang tanging nakikita nila ay ang barya sa kanyang bulsa. Ang kanyang pagkatao ay naging isang ATM machine na lamang sa paningin ng asawang sinumpaan niyang sasamahan sa hirap at ginhawa. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang mabigat na hakbang patungo sa isang madilim na lagusan. Hindi na siya umiyak. Ang mga luha niya ay natuyo na, pinalitan ng isang malamig na katahimikan na unti-unting lumalamon sa kanyang pagtitiis. Hanggang kailan ko ba dapat pasanin ang bigat ng krus na ito? Ang tanong na ito ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila isang bulong na hindi mahanapan ng kasagutan. Biglang nabulabog ang katahimikan ng pasilyo nang dumating si Clarissa. Hindi ito ang Clarissa na laging postura at puno ng kayabangan. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mga mata ay dilat sa takot. At ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang makapal na envelope. Ang tunog ng kanyang mabilis na paghinga ay tila isang babala ng isang paparating na sakuna. "Kuya! Mateo!" Hiyaw ni Clarissa. Ang boses niya ay gumaralgal sa takot. Wala na. Wala na ang lahat. Ang mga investor sa Skyline Project nagsisialisan na. Binawi ng Solara Holdings ang lahat ng kanilang puhunan. Inakusahan nila tayo ng paggamit ng mga substandard na materyales. Tila nabingi si Mateo sa narinig. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang bumagsak at ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. "Anong sinasabi mo? Imposibleng yan. Ang Solara ang tanging sumusuporta sa atin. Kapag nawala sila, bankrupt na tayo." "Hindi lang yon, kuya." Patuloy ni Clarissa. Ang kanyang tinig ay naging isang matinis na hagulgol ng desperasyon. "May warrant of arrest na laban sa akin. Sinampahan ako ng kasong estafa at economic sabotage. Kailangan natin ng pera para sa piyansa, kuya. Kailangan natin ng milyon-milyon." Sa gitna ng kanilang pagtatalo at pagpapanik, nanatiling nakatayo si Alonza sa sulok, tila isang anino na pinagmamasdan ang pagguho ng isang kahariang itinayo sa kasinungalingan. Pinanood niya kung paano nagmakaawa si Clarissa kay Mateo. Ang babaeng dati ay walang ibang ginawa, kundi laitin ang kanyang kahirapan. Ang mabilis na paghinga ni Clarissa at ang pagkataranta ni Mateo ay tila isang orkestra ng katarungan sa pandinig ni Alonza. Biglang bumaling ang galit na tingin ni Clarissa kay Alonza. Ikaw ang malas sa pamilyang ito. Mula nang dumating ka rito, sunod-sunod na ang kamalasan natin. Ibigay mo sa amin ang lahat ng savings mo, Alonza. Alam kong may itinatago ka pa. Huwag kang tumayo lang dyan na parang tuod. Lumapit si Clarissa at marahas na hinawakan ang balikat ni Alonza. Pilit itong niyuyugyog. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi yumuko si Alonza. Hindi niya hinayaan ang sarili na matakot. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ni Clarissa sa kanyang balikat. Ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng hangin sa loob ng ospital. "Ang perang sinasabi niyo, Clarissa, ay wala na," sabi ni Alonza. Ang bawat salita ay may bigat na tila isang hatol ng hukom. Ginamit na yon ni Mateo para pambili ng gatas at diapers ng anak niya sa ibang babae. Ang perang inaasahan niyo ay matagal nang inubos ng sarili ninyong kasakiman. Nanlaki ang mga mata ni Clarissa habang tumitingin kay Mateo, na ngayon ay hindi makatingin
ng diretso sa kanila. Ang pagtataksil ni Mateo ay tila isang huling hampas ng martilyo na tuluyang dumurog sa pader ng kanilang pamilya. Sa gitna ng kanilang pagkakagulo, biglang bumukas ang pinto ng silid ni Doña Constancia. Lumabas ang isang doktor na may malungkot na mukha. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal at puno ng bigat. Mr. Guerrero, kailangan nating ilipat ang nanay ninyo sa ICU. Pero kailangan nating bayaran ang paunang deposito para sa mga kagamitan at gamot. We need 500,000 pesos immediately to stabilize her condition. Sabi ng doktor sa seryosong tono, katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang pamilyang dating nagtatapon ng pera para sa mga party at mamahaling alak, ngayon ay hindi makapagsalita sa harap ng katotohanang wala silang mailabas na kahit isang piso. Tumingin si Mateo kay Alonza. Ang kanyang mga mata ay puno na ngayon ng desperasyon at huwad na pagsisisi. Alonza, please, tulungan mo kami. Para kay mama lang. Gagawin ko ang lahat. Patawarin mo lang ako. Just this once, help us save Inay. Pagsusumamo ni Mateo, dahan-dahang lumuluhod sa harap ng asawang kanina lang, ay sinasampal niya ng mga salita. Tiningnan ni Alonza ang kanyang asawa. Ang lalaking sinamba niya, ang lalaking naging mundo niya, ngayon ay isang basang sisiw na nagmamakaawa sa kanyang paanan. Ngunit sa likod ni Mateo, sa kabilang dako ng pasilyo, nakita ni Alonza ang pagdating ng mga pulis na naghahanap kay Clarissa. Nakita rin niya ang kanyang sariling refleksyon sa salamin ng ospital. Isang babaeng malaya na mula sa tanikala ng maling pag-ibig. Ang tanging tulong na maibibigay ko sa inyo ngayon, Mateo, ay ang katotohanan, bulong ni Alonza. Sapat lamang upang marinig ng asawa. Ang mansyong tinitirhan ninyo. Binili ko na ang utang niyon sa bangko. Ang kumpanyang pinagmamalaki ninyo. Hawak ko na ang higit sa kalahati ng shares niyon. Hindi ako ang malas ninyo, Mateo. Ako ang tanging pag-asa ninyo na sinayang ninyo. Bago pa man makasagot si Mateo, tumunog ang telepono ni Alonza. Isang pamilyar na boses ang narinig mula sa kabilang linya. Isang boses na nagmula sa kanyang nakaraan bilang isang solara. Mama Alonza, ang sasakyan ninyo ay nasa labas na. Nakahanda na ang press conference para sa inyong opisyal na pagbabalik. Handa na ba kayong harapin ang mundo? Tumingin si Alonza sa mga pulis na ngayon ay pinalilibutan na si Clarissa. At sa doktor na naghihintay ng pambayad. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang katanungang iniwan niya sa hangin ay tila isang babala na hindi na nila matatakasan. Sino kaya ang susunod na babagsak sa palasyong gawa sa buhangin? Alonza, maawa ka naman. Kahit para na lang sa pinagsamahan natin. Asawa mo pa rin ako. Ang boses ni Mateo ay tila isang gasgas na plaka. Paulit-ulit na humihingi ng awa sa gitna ng malamig na pasilyo ng ospital. Ngunit para kay Alonza, ang boses na ito na dati ay nagpapatibok ng kanyang puso, ngayon ay tila ingay na lamang ng isang insektong nagpupumilit mabuhay sa gitna ng baha. Tinitigan niya ang lalaking nasa harap niya. Ang buhok nito ay gulo-gulo. Ang mga mata ay namumula sa puyat at takot. At ang kanyang postura ay hindi na ang mapagmataas na tagapagmana ng pamilya Guerrero. Ngayon, siya ay isa na lamang anino ng isang taong nawalan ng lahat. Sa likuran ni Mateo, naririnig ang kalansing ng mga bakal na panyapak ng mga pulis habang inaakay nila si Clarissa palayo. Ang bawat hakbang ng mga awtoridad ay tila isang mabigat na tunog ng hatol na bumabasag sa katahimikan ng pasilyo. Sumisigaw si Clarissa. Ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng pagmumura. Tinatawag si Alonza na walang utang na loob habang pilit siyang isinasakay sa elevator. Ang eksenang ito ay naging isang panoorin para sa ibang mga pasyente. Isang mapait na palabas ng pagbagsak ng isang pamilyang dati ay tinitingala dahil sa yaman. Dahan-dahang kinuha ni Alonza ang kanyang handbag
Ang kanyang mga galaw ay banayad at puno ng dignidad. Ang pinagsamahan natin, Mateo, ay natapos na noong gabing mas pinili mong saktan ako sa harap ng lahat para sa isang bote ng alak. Natapos iyon nung pinatira mo sa kondo ang ibang babae gamit ang perang pinaghirapan kong itabi para sa atin. Pero si Mama, mamamatay siya kapag hindi natin nabayaran ang ICU. Muling pagsusumamo ni Mateo, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na hinahawakan ang laylayan ng damit ni Alonza. Kahit hiramin ko lang, Alonza, ibabalik ko rin kapag nakarecover na ang negosyo. Pamilya mo pa rin kami, di ba? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Alonza. Ang salitang pamilya sa bibig ni Mateo ay tila isang lason na pilit isinusubo sa kanya. Pamilya? Noong ako ang nagluluto, naglalaba, at tinitiis ang lahat ng lait ninyo, tinuring niyo ba akong pamilya? Noong kailangan ko ng asawang magtatanggol sa akin, nasaan ka, Mateo? Nandoon ka sa piling ng iba, habang ako ay nakaluhod sa sahig at pinupulot ang mga basag na bubog. Nilampasan niya si Mateo at dahan-dahang binuksan ang pinto ng silid ni Doña Constancia. Ang amoy ng gamot at ang tunog ng mga makinang sumusuporta sa buhay ng matanda ay tila isang malungkot na awit ng katapusan. Nakita ni Alonza ang kanyang biyena na nakaratay, maputla, at wala ng kapangyarihang magmura o manginsulto. Ito ang babaeng tinuring niyang pangalawang ina. Ngunit ang tanging ibinalik sa kanya ay ang pagtrato sa kanya na mas mababa pa sa isang alipin. Dahan-dahang lumapit si Alonza sa gilid ng kama. Kinuha niya ang kamay ng matanda. Ang kamay na ilang beses siyang sinampal at itinuro ng may paghamak. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Alonza ang isang kakaibang pakiramdam. Hindi ito galit kundi isang malalim na awa na hinaluan ng pagpapalaya. Inay, bulong ni Alonza. Sapat lamang para marinig ng matanda na tila bahagyang gumalaw ang mga talukap ng mata. Tapos na ang paghihirap ko sa bahay ninyo. Ang bawat sentimong utang ninyo sa bangko, kinuha ko na. Hindi dahil gusto ko kayong pahirapan, kundi dahil kailangan ninyong matutunan ang halaga ng taong binaliwala ninyo. Lumabas si Alonza ng silid at hinarap muli si Mateo na naghihintay sa labas na parang isang pulubi. Sa pagkakataong ito, hindi na pagmamakaawa ang nasa mga mata ni Mateo, kundi isang panibagong bugso ng galit. Ang huling hininga ng kanyang namamatay na pride. Napakawalang puso mo, Alonza. Sigaw ni Mateo. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong floor. Ngayong ikaw na ang makapangyarihan. Ganyan ka na. Gagamitin mo ang pera ng lolo mo para sirain kami. Tandaan mo, wala ka kung hindi dahil sa amin. Kami ang nagbigay sa iyo ng apelyidong Guerrero. Ang apelyidong Guerrero ay isang lason na matagal ko nang gustong isuka, Mateo. Sagot ni Alonza sa malamig na tinig. At huwag mong kakalimutan, ang perang gagamitin ko para sa pambayad dito sa ospital ay hindi galing sa inyo. Galing ito sa kumpanyang balak ninyong hinga ng tulong, ang Solara Holdings. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang babae ang mabilis na naglalakad patungo sa kanila. Ito ang babaeng nakita ni Alonza sa kondominium, ang ina ng anak ni Mateo. Umiiyak ito at tila litong-lito. Mateo, ang kondo, pinalalayas kami ng mga guards. Sabi nila, ang unit daw ay hindi na nakapangalan sa'yo. Nasaan ang mga gamit namin? Mateo, paano ang anak natin? Hagulgol ng babae, hindi pinapansin si Alonza. Ang mukha ni Mateo ay naging kasing puti ng papel. Tumingin siya kay Alonza, ang kanyang mga labi ay nanginginig sa matinding pagsisisi na huli na para itama. Ang lahat ng kasinungalingang binuo niya ay gumuho sa isang iglap at ang dalawang babaeng sa buhay niya, ang binaliwala niyang asawa at ang itinago niyang pamilya ay magkaharap na ngayon sa gitna ng kanyang pagkawasak. Dahan-dahang inayos ni Alonza ang kanyang buhok at tumingin sa kanyang relo. May press conference pa ako, Mateo.
Ang lawyer ko ang kakausap sa'yo tungkol sa annulment papers at tungkol sa nanay mo. Babayaran ko ang bills niya hanggang sa maging stable siya. Pagkatapos niyon, kayo na ang bahala. Huwag mo nang susubukang lumapit sa akin muli. Habang naglalakad si Alonza patungo sa elevator, narinig niya ang malakas na pagbagsak ng isang katawan sa sahig. Si Mateo ay tuluyan ng bumigay, humahagulgol sa sahig habang pinalilibutan ng kanyang mga pagkakamali. Ang bawat tunog ng kanyang pag-iyak ay tila isang mantsa sa marangyang pasilyo ng ospital. Pumasok si Alonza sa elevator at pinindot ang ground floor. Sa pagsasara ng pinto, nakita niya ang kanyang sariling refleksyon sa makintab na bakal. Wala na ang Alonzang sugatan at api. Ang nasa harap niya ngayon ay isang babaeng handa nang bawiin ang kanyang korona. Ngunit sa kabila ng tagumpay, isang tanong ang nananatili sa kanyang isipan habang bumababa ang elevator patungo sa naghihintay na limousine. Sapat na ba ang paghihirap nila para mabura ang 5 taon ng aking pait? Ang bawat hakbang ni Alonza, papalayo sa mainit at nakakasulasok na amoy ng ospital, ay tila pagpunit sa isang madilim na pahina ng kanyang buhay. Sa labas, ang gabi ay malalim na at ang malamig na hangin ng Maynila ay humahalik sa kanyang mga pisngi. Tila sinusubukang burahin ang bakas ng sampal na tinanggap niya. Hindi na siya ang babaeng nakaluhod sa sahig ng Forbes Park. Sa ilalim ng liwanag ng mga poste ng ilaw, ang kanyang anino ay unti-unting humahaba at tumitindig ng may bagong dangal. Isang marangyang itim na limousine ang dahan-dahang huminto sa kanyang harapan. Ang makintab na katawan ng sasakyan ay tila isang salamin na nagpapakita ng kaguluhan ng lungsod sa likuran nito. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking may uban na ang buhok, ngunit bakas pa rin ang tikas sa kanyang tindig. Siya, si Attorney Leandro, ang tanging tao na nanatiling tapat sa lihim ng mga solara. Senyorita Alonza, bungad ni Leandro, sabay yuko ng malalim bilang tanda ng labis na paggalang. Nakahanda na ang lahat. Ang penthouse sa Solara Tower ay naghihintay na sa inyong pagdating. Ang inyong mga gamit ay nailipat na rin doon nang walang nakakaalam. Tumingin si Alonza sa matanda. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, naramdaman niya ang init ng tunay na pagmamalasakit. Salamat, Leandro. Parang panaginip lang na tapos na ang lahat. Akala ko ay habang buhay na akong makukulong sa bahay na yon. Hinding-hindi iyon mangyayari, ma'am, sagot ni Leandro habang pinagbubuksan siya ng pinto. Ang mga gaya niyo ay hindi ikinukulong, kundi pinapahalagahan. Let's go, ma'am. Marami tayong dapat pag-usapan tungkol sa pagbawi natin sa lahat ng kinuha nila sa inyo. Pag-upo ni Alonza sa loob ng sasakyan, agad siyang sinalubong ng bango ng mga sariwang bulaklak ng sampagita na nakalagay sa isang florera. Ang halimuyak na yon ay tila isang yakap mula sa kanyang yumaong lolo, isang paalala na hindi siya nag-iisa. Iniabot ni Leandro ang isang tablet kung saan makikita ang mga dokumentong magpapabagsak sa mga gerero. We have successfully bought 70% of their bad debts, senyorita. Paliwanag ni Leandro habang tumatakbo ang sasakyan ng napakatahimik. Ang mansyon niyo sa Forbes Park ay technical na sa inyo na. I have the foreclosure notice here. Isang pirma niyo lang. Mateo and his family will be out on the streets within 48 hours. Tinitigan ni Alonza ang dokumento. Ang mga pangalang dati ay kinatatakutan niya. Constancia, Mateo, Clarissa, ngayon ay tila mga langgam na lamang na maaari niyang tapakan sa isang iglap. Huwag muna, Leandro. Gusto kong panoorin silang magmakaawa sa taong tinawag nilang basura. I want them to feel the same coldness I felt every night in that house. Samantala, sa loob ng naghihingalong mansyon ng mga gerero, ang katahimikan ay tila isang sumpa. Umuwing mag-isa si Mateo. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa sobrang pag-inom at takot. Patakbo siyang pumunta sa silid-aklata ng kanyang ina, pilit na hinahanap ang huling pag-asa ng kanilang pamilya, ang mga titulo ng lupa at mga alahas
na nakatago sa lihim na vault. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit na binubuksan ang maliit na bakal na pintuan sa likod ng isang painting. Ang pawis ay tumatulo sa kanyang noo. Tila ba ang bawat segundo ay isang hakbang palapit sa kamatayan. Ngunit nang sa wakas ay bumukas ang vault, ang tanging sumalubong sa kanya ay ang isang bakanteng espasyo. Walang ginto, walang titulo, walang kahit isang sentimo. Sa gitna ng bakanteng vault, may isang maliit na piraso ng papel na may pamilyar na sulat kamay. Ito ang sulat ni Alonza. Mateo. Basa niya sa mahinang tinig na tila ba hininga na lamang ng isang namamatay. Ang lahat ng inakala ninyong inyo ay binili ko na gamit ang sarili kong pawis at luha. Huwag mo nang hanapin ang mga papel na ito dahil ang mga ito ang magsisilbing pambayad sa lahat ng sakit na idinulot ninyo. You lived in a borrowed life and now it's time to pay the price. Nabitawan ni Mateo ang papel. Ang kanyang tuhod ay nanghina at tuluyan siyang napasalampak sa sahig. Ang marangyang silid na dati ay simbolo ng kanyang kapangyarihan. Ngayon ay tila isang malaking libingan na lalamon sa kanya ng buo. Ang tunog ng kanyang sariling paghikbi ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon, ngunit walang sino man ang lumapit upang siya ay aluin. Sa kabilang dako, ang limousine ni Alonza ay huminto sa harap ng isang nagtataasang gusali na tila abot langit ang ganda. Tumingala siya sa itaas, sa penthouse kung saan siya magsisimulang muli. Ang kanyang puso ay hindi na kumakabog sa takot, kundi sa isang matinding pananabik para sa bukas. Leandro, tawag niya sa kanyang abogado habang pababa ng sasakyan. Schedule the meeting with the board of Solara Holdings tomorrow morning and tell the media Solara is back to claim her throne. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, ang isang bulaklak ng sampagita ay muling bumuka, handang magsabog ng halimuyak na mas matapang at mas dalisay kaysa noon. Ang bawat marangyang kagamitan sa loob ng penthouse ay tila mga estranghero sa paningin ni Alonza. Ang malambot na carpet, ang chandelier na tila mga bituing bumagsak mula sa langit, at ang malawak na tanawin ng mga ilaw ng Makati sa labas ng dambuhalang bintana. Lahat ng ito ay simbolo ng tagumpay. Ngunit sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Alonza ang isang pamilyar na ginaw na hindi kayang alisin ng kahit anong aircon. Isang ginaw na nagmumula sa mga alaala ng 5 taong pananatili niya sa dilim. Akala ko, kapag nabihisan na ang katawan ng sutla, hindi nagiginawin ang puso. Ang bulong na yon ni Alonza ay tila isang buntong hiningang nawala sa malawak na silid. Hawak niya ang isang lumang litrato, ang tanging bagay na hindi niya itinapon. Kuha yon noong unang taon ng kanilang pagsasama ni Mateo. Nakangiti sila pareho sa harap ng isang maliit na karinderya sa probinsya, bago sila nilamon ng ambisyon at kasakiman ng pamilyang Guerrero. Sa litratong yon, tila totoo ang pag-ibig sa mga mata ni Mateo. O baka naman, magaling lang talaga itong magpanggap noon pa man. Dahan-dahang hinaplos ni Alonza ang mukha ni Mateo sa litrato. Naramdaman niya ang paninikip ng kanyang lalamunan, ang pag-akyat ng isang pait na pilit niyang nilulunok. Ang pag-ibig at puot ay tila dalawang magkakaribal na puwersa na nagbubuno sa loob ng kanyang dibdib. Mahal niya ang lalaking nasa litrato, ngunit kinamumuhian niya ang halimaw na naging asawa niya sa loob ng 5 taon. Isang mahinang katok sa pintuan ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Pumasok si Attorney Leandro, bitbit ang isang folder na puno ng mga ulat. Senyorita, tumatawag po si Mateo sa inyong lumang numero. Pang-100 beses na yata ito ngayong gabi, sabi ni Leandro. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Gusto niyo po bang ipablock na natin ang lahat ng komunikasyon mula sa kanya? Huminga ng malalim si Alonza at tumingin sa labas, sa mga sasakyang tila mga langgam na gumagapang sa kalsada. Huwag, Leandro. Hayaan mong tumawag siya. Hayaan mong maramdaman niya ang bawat segundong
Hindi ko siya sinasagot. Ang pananahimik ko ang magsisilbing pinakamabigat na parusa para sa isang taong sanay na laging pinapakinggan. Samantala, sa isang madilim at magulong silid, sa isang murang motel, nakaupo si Mateo sa gilid ng kama. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang polo ay may mantsa ng alak, at ang kanyang mga mata ay dilat na dilat habang nakatitig sa screen ng kanyang cellphone. Sa tabi niya ay nakaupo si Clarissa, ang kanyang kabit, na hindi tumitigil sa pag-iyak habang yakap ang kanilang anak. Mateo, gawin mo ang lahat. Hindi tayo pwedeng manatili dito. Ang dumi-dumi ng lugar na ito at ang init-init. Reklamo ni Clarissa. Ang kanyang boses ay puno ng pag-iinarte sa kabila ng kanilang sitwasyon. Tumawag ka muli kay Alonza. Sabihin mo, sorry na. Sabihin mo, mahal mo pa rin siya. Alam mo namang martir yun, di ba? Isang salita mo lang, lalambot ang puso niyon. Ginagawa ko na, Clarissa. Hindi ba kita nakikita? Ayaw niyang sumagot. Sigaw ni Mateo. Ang kanyang galit ay bunga ng matinding takot at kahihiyan. Kasalanan mo rin ito. Kung hindi mo sinadyang ipahiya siya noong party, baka hindi siya nagwala ng ganito. Ako pa ang may kasalanan? Sino ang kumuha ng pera niya para pambili ng alahas ko? Ikaw, Mateo. Ikaw ang nagturo sa akin na balewalain siya dahil sabi mo, wala siyang kwenta. Balik na sigaw ni Clarissa. Nagpatuloy ang kanilang pag-aaway. Ang mga salitang dati ay puno ng tamis ngayon, ay naging mga lason na ipinupukol sa isa't isa. Sa gitna ng kanilang kaguluhan, muling dinial ni Mateo ang numero ni Alonza. Sa pagkakataong ito, laking gulat niya nang marinig ang tunog ng pagsagot sa kabilang linya. Alonza? Alonza, love? Ikaw ba iyan? Mabilis na sabi ni Mateo. Ang kanyang tinig ay biglang nagbago. Naging malambing at puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako, please. I was stupid. Lasing lang ako noon. Alam mo namang ikaw lang ang mahal ko, di ba? Itong babaeng kasama ko ngayon, wala lang ito. Isang pagkakamali lang ang lahat. Please, bumalik ka na sa akin. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Sa kabilang linya, nanatiling tahimik si Alonza. Pinakinggan niya ang bawat salita ni Mateo, ang bawat kasinungalingan, ang bawat gaslighting na ginamit nito sa kanya sa loob ng 5 taon. Dati, ang mga salitang ito ay sapat na para mapatawad niya ang lahat. Ngunit ngayon, ang mga ito ay tila mga tuyong dahon na nililipad ng hangin. Mateo, mahinang sagot ni Alonza. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Napanood mo na ba ang balita ngayong gabi? Balita? Anong balita? Alonza, huwag mo nang isipin ang balita. Isipin mo tayo. Please, nasaan ka? Susunduin kita. Pagsusuma mo ni Mateo. Tumingin ka sa telebisyon, Mateo. Doon mo malalaman kung nasaan ang asawang tinawag mong basura. Sabi ni Alonza bago tuluyang pinutol ang tawag. Nanginginig na binuksan ni Mateo ang lumang telebisyon sa loob ng motel room. Doon, sa screen, nakita niya ang isang live broadcast mula sa isang marangyang ballroom. Nakita niya ang isang babaeng lalong gumanda, nakasuot ng isang pulang bestida na tila nag-aapoy sa ganda at napapalibutan ng mga pinakamakapangyarihang negosyante sa bansa. I am Madam Alonza Solara, the new Chief Executive Officer of Solara Holdings. Pahayag ng babae sa screen, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw ng may awtoridad at dangal. And I am here to reclaim the glory that was once stolen from my family. Nabitawan ni Mateo ang remote control. Ang kanyang buong mundo ay tuluyan ng gumuho. Ang babaeng binaliwala niya, ang babaeng itinuring niyang katulong, ay ang reyna na ngayon ang may hawak ng kanyang tadhana. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Isang malakas na katok ang narinig sa pinto ng kanilang motel room. Hindi ito si Alonza. Hindi ito ang tulong na inaasahan niya. Mateo Guerrero, pinapalabas po kayo ng management. Ang inyong credit card ay decline na at ang inyong sasakyan sa labas
ay kasalukuyan ng kinukuha ng hatak sa sakyan ng bangko. Sa bawat salitang binitawan ng boses sa labas, tila bawat pako sa kabaong ni Mateo ay unti-unting ibinabaon. Tumingin siya kay Clarissa na ngayon ay humahagulgol na at sa kanyang anak na nagsimulang umiyak dahil sa ingay. Sa labas ng bintana, ang ulan ay nagsimulang pumatak. Tila mga luhang hindi na kayang punasan ng pagsisisi. Si Alonza naman, habang nakatayo sa harap ng mga kamera, ay nakaramdam ng isang kakaibang ginhawa. Hindi ito dahil sa yaman o kapangyarihan. Ito ay dahil sa wakas. Ang babaeng sampagita ay natuto nang protektahan ang kanyang sariling halimuyak. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may isang lihim pang hindi nabubunyag. Isang lihim na nakatago sa medical na record ng batang karga ni Clarissa. Ang sikat ng araw sa labas ng dambuhalang gusali ng Solara Holdings ay tila isang mapang-uyam na liwanag para kay Mateo. Nakatayo siya sa harap ng dambuhalang pintuan na yari sa salamin. Ang kanyang anino ay tila isang mantsa sa malinis at makintab na sahig ng lobby. Ang kanyang polo ay lukot-lukot na at ang kanyang mga mata ay tila mga lubog na balon ng puyat at desperasyon. Hawak-hawak niya ang isang lumang envelope, ang huling baraha na inaakala niyang magliligtas sa kanya mula sa kumunoy ng kahirapan. "Sir, hindi po kayo pwedeng pumasok ng walang appointment?" Ang malamig na tinig ng security guard ay tila isang pader na hindi matitibag. "Hindi niyo ba ako nakikilala? Ako ang asawa ni Madam Alonza. Ako si Mateo Guerrero." Sigaw ni Mateo. Ang kanyang boses ay pumiyok sa gitna ng katahimikan ng lobby. Ang mga empleyadong dumadaan ay napapalingon. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka. At ang iba naman ay lihim na nagtatawanan. Ang dating makapangyarihang leon ng Forbes Park ay isa na lamang ngayong pusang gala na nagmamakaawa sa pintuan ng kanyang binaliwalang asawa. Mula sa pinakamataas na palapag, sa loob ng kanyang opisina na tila abot langit ang tanawin, tahimik na pinagmamasdan ni Alonza ang kaganapan sa baba sa pamamagitan ng monitor. Hawak niya ang isang tasa ng mainit na tsa. Ang bango ng sampagwita ay humahalimuyak sa buong silid. Walang bakas ng awa sa kanyang mga mata, kundi isang malalim na pagod na unti-unti nang napapalitan ng kapayapaan. "Papanikin mo siya, Leandro," utos ni Alonza sa kanyang abogado na nakatayo sa kanyang tabi. "Gusto kong marinig ang huling hininga ng kanyang mga kasinungalingan bago ko tuluyang isara ang pintuan ng aking nakaraan." Ilang sandali pa, bumukas ang dambuhalang pintuan ng opisina ni Alonza. Pumasok si Mateo na tila isang taong nakakita ng multo. Natigilan siya nang makita ang asawa. Hindi. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay hindi na ang Alonza na marumi ang mga kuko at laging nakayuko. Ang nakikita niya ay isang reyna na nakaupo sa kanyang trono. Ang bawat hiyas sa kanyang leeg ay tila nagpapaalala sa bawat patak ng luhang idinulot ni Mateo. "Alonza, love." Ang boses ni Mateo ay nanginginig habang dahan-dahan siyang lumalapit. "Patawarin mo ako. Alam kong nagkamali ako. Pero isipin mo ang bata. Si Junior. Kailangan niya ng tatay. At kailangan ka namin. Bankrupt na kami. Pinalayas na kami sa kondo. Wala kaming matuluyan." Dahan-dahang ibinaba ni Alonza ang kanyang tasa. Ang tunog ng porselana sa ibabaw ng mesa ay tila isang hatol na umalingaw-ngaw sa buong silid. "Ang bata, Mateo? Ang batang ginamit mo para saktan ako gabi-gabi? Ang batang simbolo ng iyong pagtataksil? Kahit ano pa siya, dugot laman ko siya, Alonza. Hindi mo ba kayang magpatawad alang-alang sa isang inosenteng buhay?" Pagsusumamo ni Mateo, ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak. Mga luhang hindi na alam ni Alonza kung totoo o bahagi pa rin ng kanyang drama. Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Alonza kay Leandro. Agad na inilapag ng abogado ang isang asul na folder sa harap ni Mateo. "Basahin mo yan, Mateo," sabi ni Alonza. Ang kanyang tinig ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa mga bundok.
Iyan ang resulta ng DNA test na ipinagawa ko ng palihim noong nakaraang linggo nang dalhin niyo ang bata sa ospital dahil sa lagnat. Nanginginig na binuksan ni Mateo ang folder. Ang kanyang mga mata ay mabilis na binasa ang bawat teknikal na salita hanggang sa huminto siya sa huling pangungusap. Probability of paternity, 0.00%. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakabibingi. Tila bawat pader ay naghihintay sa pagsabog ni Mateo. Ang folder ay dahan-dahang nahulog mula sa kanyang mga kamay. Tila isang patay na ibon na lumapag sa mamahaling carpet. Hindi maaari ito. Niloloko ako ni Clarissa. Nibulong ni Mateo. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Sabi niya sa akin lang siya. Sabi niya para sa kinabukasan ng anak namin, ang lahat ng perang kinuha ko sa'yo. Niloko ka ng babaeng pinili mong ipalit sa akin, Mateo. Dagdag ni Alonza habang dahan-dahang tumatayo at lumalapit sa bintana. Ginamit ka lang niya para sa pera, gaya ng paggamit mo sa akin para sa iyong luho. Ngayong wala ka ng pera, wala na rin ang pamilyang ipinagmamalaki mo. Nakakaalis na si Clarissa kasama ang tunay na ama ng bata at ang huling mga alahas na ninakaw niya sa nanay mo. Napasalampak si Mateo sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha habang ang malalakas na hagulgol ay kumakawala sa kanyang dibdib. Ito ang huling pagsusulit ng kanyang buhay at bumagsak siya ng kalunos-lunos. Nawala ang kanyang asawa, nawala ang kanyang yaman, at ngayon, pati ang batang inakala niyang kanyang dugo ay isa lamang palang malaking panlilinlang. Leandro, tawagan mo ang mga security, sabi ni Alonza nang hindi lumilingon. Ilabas niyo na ang taong ito at siguraduhin ninyong hindi na siya makakatapak muli sa anumang pag-aari ng Solara. Habang kinaladkad si Mateo palabas ng opisina, ang kanyang mga pagsusumamo at iyak ay unti-unting humina hanggang sa muling bumalik ang katahimikan sa silid. Naiwan si Alonza na mag-isa, nakatingin sa malawak na langit. Naramdaman niya ang isang huling patak ng luha na gumuhit sa kanyang pisngi, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas, ang huling bahagi ng kanyang pagiging martir ay tuluyan ng pumanaw. Inilabas niya ang kanyang telepono at may idinal na numero. Nanay Tessie? Opo, ako po ito. Ihanda niyo po ang paborito kong luto. Uuwi na po ako sa totoong tahanan ko. Sa kabila ng tagumpay at kapangyarihan, ang tunay na ligaya ni Alonza ay hindi matatagpuan sa itaas ng gusaling ito, kundi sa piling ng mga taong tunay na nagmahal sa kanya noong wala pa siyang anuma. Ang paglisan ni Mateo sa silid ay tila paghupa ng isang bagyong nanalasa sa loob ng 5 taon. Naiwan ang katahimikan sa opisina ni Alonza. Isang katahimikang hindi na nakabibingi, kundi puno na ng kapayapaan. Huminga siya ng malalim, dinaramdam ang bawat hibla ng hangin na pumapasok sa kanyang mga baga. Wala na ang bigat. Wala na ang paninikip ng dibdib na tila may nakadagang dambuhalang bato. Dahan-dahang lumapit si Alonza sa salamin na dingding ng kanyang opisina. Pinagmasdan niya ang kanyang refleksyon. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang Alonza na may mga matang puno ng takot at pagmamakaawa. Ang babaeng ito ay may mga matang kasing tatag ng asero at kasing lalim ng dagat. Hinubad niya ang kanyang mamahaling singsing, ang huling simbolo ng kanyang pagkakagapos sa pangalang Guerrero, at inilapag ito sa ibabaw ng malamig na mesa. Leandro, ihanda mo ang lahat ng papeles para sa legal na pagbabalik ng aking tunay na apelyido, sabi ni Alonza nang hindi lumingon. Mula sa araw na ito, burado na ang Alonza Guerrero. Ang tanging nananatili ay si Alonza Solara. Samantala, sa labas ng gusali, ang mundo ni Mateo ay tuluyan ng naging kulay abo. Nakaupo siya sa gilid ng bangketa. Ang kanyang mamahaling sapatos ay may mantsana ng putik at ang kanyang buhok ay basa ng pawis at nagsisimulang ambon. Pinapanood niya ang pag-alis ng mga security guard
na nagtaboy sa kanya na parang isang ligaw na aso. Ang bawat taong naglalakad sa kanyang paligid ay tila mga aninong hindi siya nakikita. Kinuha niya ang kanyang pitaka, umaasang may kahit ilang barya pa siyang naiwan. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang isang litrato ni Alonza na itinatago niya sa loob ng lihim na bulsa nito. Ang litrato ni Alonza noong bago pa sila ikasal. Masaya, inosente, at puno ng pag-ibig sa kanya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mateo ang isang matinding kirot sa kanyang sikmura. Hindi ito dahil sa gutom, kundi dahil sa katotohanang sinira niya ang tanging taong tunay na nagmahal sa kanya nang walang hinihintay na kapalit. Alonza, anong ginawa ko? Bulong niya sa hangin. Ang kanyang boses ay naging isang mahinang hikbi na nilamon ng ingay ng mga sasakyan sa kabilang dako ng lungsod, sa isang tahimik at lunti ang bahagi ng probinsya na malapit lamang sa Maynila. Huminto ang sasakyan ni Alonza sa tapat ng isang lumang bahay na yari sa bato at kahoy. Ito ang kanyang santuwaryo, ang lugar kung saan siya lumaki sa ilalim ng paggabay ni Lolo Efren. Ang amoy ng basang lupa at ang halimuyak ng mga puno ng mangga ay tila isang gamot na nagpapahilom sa kanyang mga sugat. Bumukas ang pinto at lumabas si Nanay Tessie, ang matandang yaya na naging katuwang niya sa lahat ng hirap. Ang mga mata ng matanda ay agad na nagtubig nang makita ang alaga. Walang salitang binigkas, tila sapat na ang higpit ng kanilang yakap para ipahayag ang lahat ng pait at tagumpay. Uwi na ako, Nay. Mahinang sabi ni Alonza, ang kanyang boses ay nanginginig sa saya. Alam ko, anak, kanina pa nakahanda ang paborito mong sinigang. Halika na sa loob, dito ay ligtas ka. Sagot ni Nanay Tessie habang hinahaplos ang buhok ni Alonza. Habang kumakain, naramdaman ni Alonza ang init ng tunay na tahanan. Ngunit sa gitna ng kanilang hapunan, tumunog ang telepono ni Alonza. Isang tawag mula sa ospital kung saan nakaratay si Doña Constancia. Madam Alonza, gising na po ang biyena ninyo, sabi ng nurse sa kabilang linya. Pero tila hindi niya matanggap ang balitang wala na silang ari-arian. Nagwawala po siya at hinahanap kayo. Sabi niya, may isang bagay pa raw siyang hindi nasasabi sa inyo tungkol sa inyong lolo. Natigilan si Alonza. Ang kutsara ay dahan-dahang lumapag sa plato. Lumikha ng isang mahinang tunog sa gitna ng katahimikan. Tumingin siya kay Nanay Tessie na biglang umiwas ng tingin. Isang kakaibang kaba ang bumalot sa dibdib ni Alonza. May alam ba kayo, Nay, tungkol kay Lolo at sa pamilya Guerrero? Tanong ni Alonza. Ang kanyang boses ay puno ng pagduda. Nanatiling tahimik si Nanay Tessie. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang apron. Ang lihim na tila matagal nang nakabaon sa ilalim ng lupa ay tila unti-unti nang humihinga, handang lumabas at muling baguhin ang tadhana ni Alonza. May mga bagay, Alonza, na mas mabuting manatiling lihim para sa iyong ikakatahimik, mahinang sagot ng matanda. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng kabaligtaran. Tumayo si Alonza. Ang kanyang puso ay muling bumilis ang pintig. Hindi pa pala tapos ang lahat. Ang paglalakbay niya patungo sa ganap na kalayaan ay may isa pang huling balakid na kailangang harapin. Kailangan kong bumalik sa ospital, Nay. Hindi ako tatahimik hanggat hindi ko nalalaman ang buong katotohanan. Habang pabalik sa lungsod, ang kadiliman sa labas ng bintana ng sasakyan ay tila naging mas makapal. Sa kanyang isipan, naglalaro ang mukha ni Doña Constancia, ang babaeng naging malupit sa kanya. Ngunit may hawak pa palang huling piraso ng puzzle ng kanyang buhay. Anong lihim ang itinatago ng pamilya Guerrero tungkol sa Solara Holdings? At handa ba si Alonza na harapin ang katotohanang maaaring muling dumurog sa kanyang bagong buong mundo? Akala mo ba ay mahal ka ng lolo mo? Ginamit ka lang niya, Alonza. Ginamit ka lang niya para ubusin kami. At ikaw ang nagsilbing pine na isinubo niya sa mga buwaya. Ang mga salitang ito mula kay Doña Constancia ay tila mga talsik ng asido na dumapos sa balat ni Alonza. Sa loob ng puting silid ng ospital,
kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa malamig na sikat ng buwan sa labas ng bintana. Ang boses ng matanda ay mahina at paos, ngunit puno ng lason. Nakaupo si Alonza sa tabi ng higaan, ang kanyang mga daliri ay marahang inaayos ang kumot ng biyanan. Isang huling kilos ng pagkalinga na ngayon ay tila isang malaking kabalintunaan sa gitna ng mga sumbat na kanyang tinatanggap. Naramdaman ni Alonza ang biglang paninigas ng kanyang buong katawan. Ang tasa ng mainit na tsaa na hawak niya ay dahan-dahang nanginig. Ang init niyon ay hindi na sapat upang pawiin ang lamig na unti-unting gumagapang sa kanyang mga daliri. Ang bawat salita ni Constancia ay tila isang punyal na unti-unting ibinabaon sa kanyang puso. "Huwag niyo nang gamitin ang huling lakas ninyo para magsinungaling, inay," mahinang sagot ni Alonza. Ngunit ang kanyang boses ay tila isang manipis na sinulid na malapit nang maputol. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga tuyong labi ni Constancia. "Magsinungaling? Bakit hindi mo itanong sa sarili mo, Alonza? Bakit 5 taon? Bakit kailangang dumanas ka ng impyerno sa kamay namin bago mo nakuha ang Solara Holdings? Alam ni Efren ang lahat. Alam niya ang tungkol sa pambabae ni Mateo at ang pang-aapi namin sa iyo. Pero hinayaan niya. Ginamit niya ang iyong pagiging martir para magkaroon ng legal na dahilan na bawiin ang lahat ng aming ari-arian. You were just a sacrificial lamb, Alonza. Isang alay para sa kanyang matandang paghihiganti dahil sa isang utang sa lupa, 30 taon na ang nakalipas." Ang bawat pintig ng puso ni Alonza ay naging isang mabigat na tunog ng martilyo sa kanyang pandinig. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. Ang mga pader ng ospital ay tila unti-unting gumuguho sa kanyang paligid. Posible nga ba? Ang tanging taong pinagkatiwalaan ko, ang lolo na nagbigay sa akin ng lakas, ay siya ring arkitekto ng aking pagdurusa? Biglang bumukas ang pinto ng silid ng walang babala. Pumasok si Mateo, ngunit hindi na siya ang lalaking puno ng yabang. Ang kanyang muka ay puno ng pasa, ang kanyang polo ay may mantsa ng dugo, at ang kanyang mga mata ay dilat sa matinding takot. Sa isang iglap, bumagsak siya sa paanan ni Alonza. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na kinakapit ang laylayan ng damit ng asawa. "Alonza, please, iligtas mo ako." Pagsusumamo ni Mateo, ang kanyang boses ay tila isang gumaralgal na hininga. "Hinahanap ako ng mga pinagkakautangan ni Clarissa. Akala nila ay hawak ko ang pera. Papatayin nila ako, Alonza." Tiningnan ni Alonza ang asawa at sa pagkakataong ito, wala na siyang naramdamang kahit anong pait. Ang tanging nananatili ay ang isang malalim na pagod. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ni Mateo sa kanyang damit. Ang bawat galaw niya ay banayad, ngunit puno ng isang pinal na pagpapasya. "Ibibigay ko sa iyo ang huling tulong na hihilingin mo, Mateo," sabi ni Alonza. Ang kanyang tinig ay kasing lamig ng hangin sa hating gabi. "Pirman mo ang annulment papers. Pagkatapos niyon, babayaran ni Leandro ang iyong mga utang. Pero simula sa oras na ito, ikaw ay magiging isang estranghero sa akin. Huwag mo nang susubukang hanapin ang anino ko." Mabilis na tumalikod si Alonza at lumabas ng silid. Hindi pinansin ang mga hagulgol ni Mateo at ang mapanuyang tawa ni Constancia sa likuran. Sinalubong siya ni Attorney Leandro sa pasilyo. Ang mukha nito ay seryoso at tila may dalang balitang mas mabigat pa sa mga narinig niya sa loob. "Ma'am, may nahanap ang mga investigator sa lumang opisina ni Lolo Efren sa Batangas." Simula ni Leandro. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. "May isang lihim na silid doon. Nakita namin ang mga dokumento tungkol sa inyong tunay na pagkatao at sa pamilya Guerrero. Ma'am, hindi lang po kayo isang Solara. Ang inyong lolo ay may ginawang isang bagay na hindi nyo aakalain 30 taon na ang nakalipas para makuha ang inyong katapatan." Naramdaman ni Alonza ang pag-ikot ng paligid. Ang tunog ng mga sapatos sa pasilyo
At ang ingay ng mga makinang pangmedikal ay tila naglaho, napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Sino nga ba ang tunay na biktima sa kwentong ito? Ang pamilyang nang-api sa kanya o ang babaeng ginamit bilang kasangkapan para sa isang lihim na paghihiganti? Isang tanong ang naiwan sa kanyang isipan habang nakatayo sa madilim na pasilyo. Isang tanong na tila isang tinik na hindi na mabubunot. Kung ang lahat ng aking pinagdaanan ay bahagi lamang ng isang plano, sino na nga ba ang matitira sa akin kapag ang lahat ng maskara ay tuluyan ng natanggal? Hindi ka isang solara sa dugo, Alonza. Ikaw ang huling buhay na alaala ng pamilyang pinabagsak ng iyong lolo 30 taon na ang nakalipas. Ang boses ni Attorney Leandro ay tila isang malamig na hampas ng hangin na nagmula sa isang madilim na libingan. Sa loob ng sasakyang bumabaybay sa tahimik na kalsada ng Makati, ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng makina at ang mabilis na paghinga ni Alonza. Hawak niya ang isang luma at nanilaw na dokumento, isang sertipiko ng pagkasilang na may ibang pangalan. Isang pangalang hindi kailanman binigkas sa loob ng mansyon ng mga solara. Naramdaman ni Alonza ang biglang pagbigat ng kanyang mga kamay. Tila ba ang bawat letra sa papel na yon ay gawa sa tingga. Ang bawat alaala niya kay Lolo Efren, ang mga laro nila sa hardin, ang mga payo nito tungkol sa dangal, ang mga yakap na nagbigay sa kanya ng lakas, ay unti-unting nagmula sa pagiging makulay patungo sa pagiging kulay abo. Ang buong buhay niya ay tila isang entablado kung saan siya ang bida, ngunit ang script ay isinulat ng isang taong ang tanging hangad ay paghihiganti. Anong ibig mong sabihin, Leandro? Mahinang tanong ni Alonza. Ang kanyang boses ay tila isang bulong na nanggagaling sa kailaliman ng isang gumuho na gusali. Sino ako at bakit niya ito ginawa? Ang iyong mga magulang ay mga kasosyo ni Lolo Efren na tumangging sumunod sa kanyang mga ilegal na gawain. Paliwanag ni Leandro, hindi makatingin ng diretso sa mga mata ni Alonza. Nang mamatay sila sa isang aksidente, kinuha ka niya. Hindi dahil sa awa, kundi dahil ikaw ang susi para makuha ang kanilang mga lupain na ngayon ay bahagi na ng Solara Holdings. At ang pamilya, Guerrero? Sila ang sinisi niya sa aksidenteng iyon para tuluyan silang mawalan ng dangal sa negosyo. Pinagkasundo kanya kay Mateo dahil alam niyang sa oras na saktan kanila, magkakaroon siya ng dahilan para ubusin ang huling kayamanan ng mga Guerrero sa ngalan ng katarungan para sa iyo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Alonza. Ang bawat sakripisyo niya sa loob ng 5 taon, ang bawat sampal na tinanggap niya, at ang bawat luhang ibinuhos niya para sa pamilya Guerrero ay bahagi lamang pala ng isang mas malaking sumpa. Hindi siya biktima ng pamilya Guerrero. Lahat sila ay biktima ng isang matandang lalaking hindi marunong magpatawad. Samantala, sa isang madilim na sulok ng lobby ng ospital, nakaupo si Mateo sa isang mahabang upuan. Ang kanyang mga kamay ay nakatali ng benda at ang kanyang muka ay puno ng gasgas. Hawak niya ang panulat na ibinigay ni Leandro. Sa harap niya ay ang annulment papers. Ang bawat pirma niya sa mga pahinang iyon ay tila pagputol sa huling hibla ng kanyang pag-asa na muling maging tao sa paningin ni Alonza. Dahan-dahang idinampi ni Mateo ang panulat sa papel. Sa bawat kurit ng tinta, naaalala niya ang unang gabi ng kanilang kasal. Naalala niya kung paano siya tiningnan ni Alonza ng may labis na paghanga at pag-ibig. Ngunit ang imaheng iyon ay mabilis na napalitan ng imahe ni Alonza na nakaluhod sa sahig. Pinupulot ang mga basag na bubog habang siya ay nanonood lamang. Pirmahan mo na, Mateo. Ito na lang ang paraan para hindi ka mabulok sa kulungan o mapatay ng mga taong hinahabol ka. Bulong ni Leandro na ngayon ay nakatayo na sa kanyang harapan. Sa isang mabilis na galaw, tinapos ni Mateo ang huling pirma. Inabot niya ang papeles kay Leandro nang hindi tumitingala. Sabihin mo sa kanya
Hindi ko hinihingi ang patawad niya dahil alam kong wala akong karapatan. Pero sabihin mo, sa huling sandali ng buhay ko, sana ay maalala niya na minahal ko rin siya bago ako nilamon ng sarili kong kaduwagan. Nang umalis si Leandro, naiwan si Mateo na mag-isa sa gitna ng malamig na lobby. Ang bawat hakbang ng mga taong dumadaan ay tila isang paalala ng kanyang kawalan. Wala na siyang kumpanya, wala na siyang mansyon, at wala na ang babaeng naging liwanag sa kanyang madilim na mundo. Ang landas ng kanyang pagsisisi ay nagsisimula sa isang madilim na eskinita kung saan wala nang susundo sa kanya. Pagbalik ni Leandro sa sasakyan, nakita niya si Alonza na nakatingin pa rin sa sertipiko ng pagkasilang. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang luha sa kanyang mga mata. May isang bagong ningning doon. Isang ningning ng isang taong handa ng sunugin ang nakaraan para makapagsimulang muli. Leandro, ihanda ang lahat ng kagamitan sa Solara Tower. Utos ni Alonza. Ang boses ay kasing matatag ng isang dambuhalang alon. Ipapasa natin ang lahat ng ebidensya ng mga ilegal na gawain ni Lolo sa mga awtoridad. Hindi ko kailangan ng kayamanang galing sa dugo at kasinungalingan. Ibibigay natin ang Solara Holdings sa isang foundation na tutulong sa mga gaya nating naging biktima ng kasakiman. Pero ma'am, mawawala ang lahat sa inyo. Gulat na sabi ni Leandro. Mali ka, Leandro. Tugon ni Alonza habang dahan-dahang pinupunit ang sertipiko ng pagkasilang na may maling pangalan. Ngayon ko palang matatagpuan ang tunay kong sarili. Ang sampagita ay kailangang malanta muna bago muling mamukadkad sa isang bagong hardin. Habang papalapit ang sasakyan sa Solara Tower, isang huling mensahe ang natanggap ni Alonza sa kanyang telepono. Isang video clip mula sa isang hindi kilalang numero. Sa video, makikita si Clarissa na nagmamadaling sumasakay sa isang barko. Ngunit sa likod niya ay isang aninong pamilyar, ang anino ni Mateo na may hawak na isang bagay na kumikinang sa dilim. Ang huling yugto ng pagtutuos ay hindi pa pala natatapos sa isang pirma. Ang poot na itinanim ni Lolo Efren ay tila may huling bunga pang gustong pitasin. Anong gagawin ni Mateo sa huling pagkakataong ito? At handa ba si Alonza na harapin ang katotohanang ang kanyang kalayaan ay maaaring may kapalit na isa pang buhay? Huwag kang hahakbang, Clarissa. Ibalik mo sa akin ang lahat ng ninakaw mo bago ko tuluyang ubusin ang huling pasensya ko. Ang boses ni Mateo ay tila isang ungol ng sugatang hayop na umalingaw-ngaw sa madilim at mahalumigmig na pier ng Manila. Sa gitna ng malalakas na patak ng ulan at ang amoy ng kalawang at dagat, nakatayo si Mateo, basang-basa at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hawak niya ang isang piraso ng matulis na bakal habang sa kabilang dako, si Clarissa ay nakasandal sa isang dambuhalang container van, yakap-yakap ang bag na naglalaman ng mga alahas at pera ng pamilya Guerrero. Naramdaman ni Alonza ang mabilis na pintig ng kanyang puso habang dahan-dahang bumababa sa kanyang sasakyan, ilang metro ang layo mula sa kanila. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang mukha ay tila mga karayom na nagpapaalala sa kanya na ang lahat ng trahedyang ito ay bunga ng isang luma at bulok na paghihiganti. Pinanood niya ang dalawang tao na dati ay magkakampi sa pag-api sa kanya, na ngayon ay handang magpatayan para sa mga bagay na wala namang tunay na halaga. Dahan-dahang humakbang si Alonza patungo sa kanila. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa basang semento ay tila isang babala. Mateo, ibaba mo ang hawak mo. Tapos na ang lahat ng ito. Nilingon siya ni Mateo at ang sakit na nakita ni Alonza sa mga mata nito ay sapat na upang durugin ang anumang natitirang galit sa kanyang puso. Alonza, bakit ka narito? Umalis ka na. Gusto kong makuha ang para sa atin, para mabayaran kita, para maibalik ko ang lahat ng sinira ko. Wala ka nang kailangang ibalik, Mateo. Sigaw ni Alonza laban sa hampas ng hangin. Ang perang hawak ni Clarissa ay hindi magliligtas sa iyo. Ang tanging makapagliligtas sa iyo ngayon ay ang pagpili sa kung ano ang tama. Tama? Tawa ni Clarissa, isang matinis at desperadong tunog
na humahalo sa ingay ng ulan. Walang tama sa pamilyang ito. Ikaw, Alonza, ang pinakamaswerte sa amin dahil nakawala ka na. Pero kami ay mamatay sa hirap dahil sa kasakiman ng lolo mo at ng nanay namin. Sa isang iglap, sumugod si Mateo kay Clarissa. Ang tunog ng pagkakaladkad ng bakal sa semento ay naglikha ng isang nakakangilong ingay. Ngunit bago pa man madapo ang kamay ni Mateo kay Clarissa, mabilis na humarang si Alonza sa gitna. Isang malakas na tulak ang ginawa niya kay Mateo. Sapat upang mawalan ito ng balanse at mapaupo sa maputik na sahig. Tama na! Hiyaw ni Alonza. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw ng may awtoridad na hindi pa nila kailanman naririnig. Hindi niyo ba nakikita? Pinaglalaruan lang tayo ng nakaraan. Mateo, Clarissa, wala nang natitira sa atin kundi ang ating mga sarili. Ang yaman ng Solara, ang dangal ng Guerrero. Lahat iyan ay abo na. Sa sandaling iyon, ang paligid ay biglang napuno ng mga asul at pulang ilaw. Ang tunog ng mga sirena ng pulis ay unti-unting lumalakas, papalapit sa kanilang kinalalagyan. Si Attorney Leandro ay mabilis na bumaba mula sa isa pang sasakyan kasama ang mga awtoridad. Mateo Guerrero, Clarissa Guerrero, sumuko na kayo. Ang boses mula sa megaphone ay tila isang hatol mula sa langit. Bumagsak ang balikat ni Mateo. Ang bakal na hawak niya ay dahan-dahang nalaglag at lumikha ng isang mahinang kalansing sa gitna ng baha. Napasalampak siya sa putik, humahagulgol habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos. Si Clarissa naman ay tuluyan ng binitawan ng kanyang bag. Tila ba ang lahat ng bigat ng kanyang mga ninakaw ay biglang naging doble. Nilapitan ni Alonza si Mateo. Sa gitna ng ulan, lumuhod siya sa putikan para pantayan ang asawa. Kinuha niya ang nanginginig na kamay ni Mateo. Ang kamay na dati ay nananakit sa kanya. Ngunit ngayon ay tila isang bata na naghahanap ng gabay. Mateo, mahinang sabi ni Alonza. Ang kanyang boses ay puno ng isang malalim na awa. Ang huling paghuhukom ay hindi nanggagaling sa korte o sa pera. Nanggagaling ito sa ating kakayahang harapin ang ating mga pagkakamali. Patawarin mo ako, Alonza. Patawarin mo ako. Hikbi ni Mateo. Ang kanyang mukha ay nakabaon sa balikat ng asawa. Tumayo si Alonza at tiningnan ng mga pulis na dahan-dahang lumalapit para pusasan ang dalawa. Tumingin siya kay Leandro na tumango sa kanya nang may paggalang. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Alonza ang isang kakaibang pakiramdam ng kalayaan. Ang tanikala ng 5 taon ay tuluyan ng naputol. Ngunit habang isinasakay si Mateo sa sasakyan ng pulis, isang huling sulyap ang ibinigay nito kay Alonza. Isang sulyap na tila nagsasabing may isang bagay pa siyang hindi nagagawa. Biglang kumawala si Mateo sa pagkakahawak ng pulis at tumakbo patungo sa gilid ng pier, kung saan ang madilim at malalim na dagat ay naghihintay. Mateo, huwag! Sigaw ni Alonza. Ang bawat segundo ay tila tumigil. Ang mabilis na pagtakbo ni Mateo, ang hiyaw ng mga pulis, at ang pigil-hiningang panunood ni Alonza ay tila isang eksena sa isang pelikulang wala pang katapusan. Sa gilid ng bangin, huminto si Mateo at lumingon sa huling pagkakataon. Ito lang ang tanging paraan para mabayaran ko ang lahat, Alonza. Maging malaya ka na. Sigaw ni Mateo bago dahan-dahang nahulog patungo sa madilim na kailaliman ng dagat. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa pier. Tanging ang tunog ng malakas na alon at ulan ang natira. Napasigaw si Alonza. Ang kanyang tinig ay tila isang matalim na kidlat na humati sa kadiliman ng gabi. Nakaligtas ba si Mateo sa kanyang huling desisyon? At ito na nga ba ang katapusan ng kwento ng Sampaguita? O simula pa lamang ng isang panibagong pasakit? Ang dagat ay tila isang dambuhalang saksi na nanatiling tahimik sa kabila ng ingay ng mga sirena at sigawan ng mga tao sa pier. Sa loob ng maraming oras, ang tanging maririnig ay ang hampas ng malalakas na alon at ang pag-ugong
ng mga generator mula sa mga search and rescue teams. Nakatayo si Alonza sa pampang, balot ng isang makapal na kumot na ibinigay ni Leandro, ngunit ang lamig na kanyang nararamdaman ay hindi nanggagaling sa ulan, kundi sa isang matinding kawalan. Naramdaman niya ang marahang pagdapo ng kamay ni Leandro sa kanyang balikat, isang tahimik na pagsuporta sa gitna ng dilim. Ma'am, nahanap na po nila si Mateo. Buhay siya, ngunit kritikal ang kanyang kondisyon. Isinusugod na siya sa ospital ng gobyerno sa ilalim ng bantay ng mga pulis. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa dibdib ni Alonza. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang mabigat na hakbang patungo sa pagtatapos ng isang mahabang bangungot. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o malungkot. Ngunit ang alam niya, ang huling sakripisyo ni Mateo ay ang unang pagkakataon na naging tapat ito sa kanyang damdamin. Ang pagtalon nito sa dagat ay hindi lamang isang pagtakas, kundi isang desperadong pagtatangkang hugasan ang lahat ng mantsa ng kanyang nakaraan. Lumipas ang mga buwan at ang tindi ng bagyo sa buhay ni Alonza ay unti-unti nang napalitan ng banayad na sikat ng araw. Sa loob ng isang maliit at payak na opisina sa labas ng lungsod, nakaupo si Alonza habang pinipirmahan ang huling mga dokumento ng Solara Foundation. Ito na ang katuparan ng kanyang pangako. Ang lahat ng kayamanang nagmula sa sakit at kasakiman ni Lolo Efren ay tuluyan ng inilaan para sa pagtatayo ng mga shelters at paaralan para sa mga biktima ng pang-aabuso. Tapos na ang lahat, Leandro, sabi ni Alonza habang tinitingnan ang malinis na mesa. Wala na ang Solara Holdings sa aking mga kamay at kasama nitong nawala ang lahat ng bigat na dinala ko sa loob ng 5 taon. Isa kayong dakilang babae, Ma'am Alonza, tugon ni Leandro nang may tunay na paghanga. Pinili ninyong maging mahirap sa paningin ng mundo, ngunit kayo ang pinakamayaman sa usapin ng dangal at kapayapaan. Bumisita si Alonza sa huling pagkakataon sa ospital kung saan nakaratay si Doña Constancia. Ang marangyang babaeng dati ay puno ng alahas at kayabangan. Ngayon ay isa na lamang payat at malungkot na matanda sa isang ward. Wala na ang kanyang mansyon, wala na ang kanyang mga kaibigang alta sosyedad, at wala na ang kapangyarihang manakit. Alonza, mahinang tawag ni Constancia. Ang kanyang mga mata ay puno ng hiya at pagsisisi. Patawarin mo ako. Patawarin mo kami. Inihinawakan ni Alonza ang kamay ng matanda, ngunit hindi na bilang isang manugang na takot, kundi bilang isang taong nakatagpo na ng tunay na patawad. Tapos na po ang galit, inay. Magpahinga na kayo. Ang katarungan ay tapos na, at ang natitira na lamang ay ang pagkakataong mabuhay ng payapa sa huling yugto ng inyong buhay. Samantala, si Clarissa ay nahatulan ng mahabang taon sa kulungan dahil sa kanyang mga kaso ng panloloko. Ang kanyang mga hiyaw ng protesta ay tuluyan ng naging bulong ng pagsisisi sa loob ng 4 na sulok ng rehas. Ang bawat alahas na ninakaw niya ay naisauli na, at ang kanyang pangalan ay naging isang babala sa mga taong ang Diyos ay pera at kapangyarihan. At si Mateo? Matapos ang mahabang panahon ng pagpapagaling, siya ay naharap din sa kanyang mga pananagutan sa batas. Ngunit sa likod ng rehas, natagpuan niya ang isang bagay na hindi niya nahanap sa loob ng mansyon, ang kanyang sarili. Nagsimula siyang magtrabaho sa loob ng bilangguan, tumutulong sa mga kapwa bilanggo, at sa bawat sulat na ipinapadala niya kay Alonza na hindi nito sinasagot, ang tanging hiling niya ay ang malaman na masaya na ang babaeng sinira niya. Sa huling bahagi ng kabanata, bumalik si Alonza sa kanyang tahanan sa probinsya. Nakatayo siya sa hardin kung saan ang mga puno ng sampagita ay muling namumukadkad. Ang bango ng mga bulaklak ay humahalimuyak sa hangin, tila isang awit ng tagumpay mula sa kalikasan. Lumapit si Nanay Tessie at inabutan siya ng isang baso ng sariwang juice. "Masaya ka na ba, anak?" Tumingin si Alonza sa malawak na bukirin sa mga taong nagtatrabaho ng may ngiti.
at sa langit na unti-unting nagiging kulay ginto sa paglubog ng araw. Opo, Nay. Ngayon ko lang naintindihan na ang tunay na pagbangon ay hindi ang pagtapak sa mga taong sumira sa iyo, kundi ang pagtayo ng matuwid at paglalakad palayo ng walang bitbit na puot. Huminga siya ng malalim, dinaramdam ang kapayapaan ng kanyang bagong simula. Ang alonsang sugatan ay wala na. Ang nananatili ay ang isang alonsang puno ng pag-asa, handang harapin ang bukas ng may ngiti at dalisay na puso. Ngunit bago tuluyang magtapos ang araw, isang maliit na bata ang tumakbo patungo sa kanya mula sa gate ng foundation house. Isang batang may mga matang puno ng pangarap, tila isang paalala na ang buhay ay patuloy na iikot at ang bawat sakit ay may katumbas na bagong simula. Ano ang naghihintay kay Alonza sa huling pahina ng kanyang tadhana? At paano niya tuluyang isasara ang pinto ng kanyang nakaraan? Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang agos ng ilog na dahan-dahang naglilinis sa mga bakas ng nagdaang bagyo. Ang takip silim sa dalampasigan ng Batangas ay naglalatag ng isang kulay gintong kumot sa ibabaw ng asul na dagat. Ang hangin ay may dalang alat ng alat at tamis ng mga bulaklak ng sampagita na nakatanim sa paligid ng isang payak, ngunit magandang bahay na bato. Ito ang Casa Sampaguita, ang tahanang naging kanlungan ng mga kababaihang nawalan ng tinig. Ang pundasyong itinayo ni Alonza mula sa mga abo ng kanyang nakaraan. Nakatayo si Alonza sa balkonahe, suot ang isang puting bestida na malayang nililipad ng hangin. Wala na sa kanyang mga daliri ang anumang mamahaling hiyas, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng kayamanang hindi kayang bilhin ng salapi. Sa kanyang paanan, isang maliit na batang babae ang masayang naglalaro sa buhanginan. Ang tawa nito ay tila isang musika na nagpapagaan sa anumang natitirang bigat sa kanyang puso. Dahan-dahang lumapit si Nanay Tessie. Bitbit ang isang tray ng mainit na tsa. Ang matanda ay may ngiti ng pagkakontento. Nakikita ang kanyang alaga na sa wakas ay tunay ng malaya. May dumating na sulat para sa iyo, anak, galing sa Maynila. Kinuha ni Alonza ang sobre. Hindi na siya kinabahan. Hindi na nanginig ang kanyang mga kamay. Binuksan niya ito at binasa ang maikling mensahe mula kay Mateo na isinulat sa loob ng bilangguan. Alonza, balita ko ay marami ka nang natutulungan. Salamat sa pagbabayad sa huling operasyon ni Mama. Hindi ko alam kung paano ka nakakahanap ng ganyang klaseng kabutihan pagkatapos ng lahat ng ginawa namin. Ngayong wala na akong kahit ano, doon ko lang nakita na ikaw pala ang lahat sa akin. Hindi ko hinihiling na hintayin mo ako dahil ang makitang masaya ka mula sa malayo ay sapat na parusa at gantimpala na para sa akin. Patawad at salamat. Tila isang huling dahon na nalaglag ang sulat sa kanyang kandungan. Tiningnan ni Alonza ang malawak na abot-tanaw. Napatawad na ba niya? Sa bawat gabi na mahimbing ang kanyang tulog, sa bawat pagkakataon na hindi na siya bumabangon ng may takot, doon niya natagpuan ang sagot. Ang pagpapatawad ay hindi para sa ikagagaan ng loob ng nagkasala, kundi para sa kalayaan ng biktima. Pinatawad niya si Mateo hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil karapat-dapat si Alonza sa kapayapaan. Tungkol naman kay Lolo Efren, binisita niya ang puntod nito noong nakaraang linggo. Doon, ibinaon niya ang lahat ng mga dokumentong nagpapatunay sa madilim na lihim ng kanilang pamilya. Napagtanto niya na ang dugo ay hindi siyang nagdidikta sa ating pagkatao. Maaaring ang kanyang lolo ay naging arkitekto ng puot, ngunit pinili ni Alonza na maging arkitekto ng pag-ibig at paghilom. Nay, tawag ni Alonza kay Nanay Tessie habang nakatingin sa papalubog na araw. Alam niyo po, totoo pala ang sinabi nila. Ang Sampaguita, kahit gaano pa kadahas na pigtalin mula sa tangkay at yurakan, sa putik, lalo lamang itong naglalabas ng bango. Ang sakit ay hindi tayo sinisira. Hinahasa lamang tayo nito para maging mas matatag. Huminga si Alonza ng malalim.
Ang halimuyak ng mga bulaklak ay tila yumayakap sa kanya. Natagpuan na niya ang kanyang binyen, isang katahimikang hindi nanggagaling sa kawalan ng gulo, kundi sa pagkakaroon ng malinis na konsensya at pusong marunong magmahal muli. Ang aral na nais niyang iwan sa mundo ay simple lamang. Huwag kailanman ikahiya ang iyong mga sugat, dahil ang mga ito ang nagpapatunay na ikaw ay lumaban at nagtagumpay. Ang kabutihan ay hindi kailanman kahinaan, at sa huli, ang katotohanan ang laging magpapalaya sa atin. Habang ang araw ay tuluyan ng naglaho sa ilalim ng dagat, naiwan si Alonza na nakatayo ng matuwid. Ang dilim ay wala ng kapangyarihan sa kanya, dahil ang liwanag ay hindi na nanggagaling sa labas, kundi sa apoy na nagliliyab sa loob ng kanyang kaluluwa. Ang kwento ng sampagitang sugatan ay tapos na. Ngayon, nagsisimula na ang kwento ng Alonzang malaya. Dahil sa bawat dulo ng isang masakit na kabanata, laging may bagong umagang naghihintay na may dalang pag-asa at kapayapaan. Maraming salamat sa bawat isa sa inyo na nanatili at sumabay sa bawat tibok ng puso ni Alonza hanggang sa huling sandaling ito. Isang malaking karangalan para sa akin ang maging bahagi ng inyong oras, sa gitna ng inyong paggawa sa bahay o sa sandali ng inyong pahinga. Habang isinusulat ko ang bawat pahina ng kwentong ito, lalo na ang mga bahagi kung saan tila wala nang natitirang liwanag para sa ating bida, hindi ko maiwasang makaramdam ng matinding kirot. May mga gabing napatitig na lang ako sa kawalan. Tila ba kasama ko si Alonza na pinupulot ang mga basag na bubog ng kanyang sariling dangal. Ang pagsasalarawan sa kanyang mga luha ay tila pag-agos din ng sarili kong damdamin sa bawat salitang aking binitawan. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta bunga ng imahinasyon. Ito ay hango sa mga totoong tinig ng mga kababaihang nakilala ko sa aking paglalakbay. Mga pusong tila marupok gaya ng talulot ng bulaklak, ngunit may taglay na lakas na hindi kayang tinitibag ng anumang dambuhalang bagyo. Nais ko sanang ang bawat salita dito ay magsilbing isang maliit na sulo sa inyong madidilim na gabi. Isang paalala na ang pagpapatawad ay hindi isang kahinaan, kundi isang binhi ng kalayaang tayo mismo ang nagtatanim sa ating mga puso. Gaya ng sikat ng araw sa dulo ng isang mahabang araw, nawa ay nahanap ninyo ang inyong sariling liwanag sa kwentong ito. Ngunit bago tayo tuluyang magpaalam, isang tanong ang nais kong iwanan sa inyong mga puso upang ating pag-isipan. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Alonza at ang taong pinakamahal mo ang siyang naging dahilan ng iyong pinakamalalim na sugat, kaya mo rin bang magpatawad ng ganap para sa iyong sariling kapayapaan? O sapat na ba ang paglayo ng walang dalang puot? Nais kong marinig ang inyong mga saloobin at kwento. Mangyaring ibahagi ang inyong nararamdaman sa mga komento sa ibaba. Ang inyong mga reaksyon, pag-like, at pag-share sa ating kwento ay nagsisilbing inspirasyon para sa amin na patuloy na lumikha ng mga akdang hahaplos sa inyong kaluluwa. Muli, maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento, naway manatiling mabango at matatag ang inyong pagkatao, gaya ng isang sampagita sa gitna ng ulan. Paalam muna sa ngayon.